Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin na lamang po ako sa palalang Ben. Ako ay isang magsasaka at nakatira sa isang libyib na probinsya sa parteng Tabisayan. Bata pa lamang ako ay takot na ako sa mga multo. Kahit madalas ako mapalo ng mga magulang ko ay hindi ko talaga maiwasaw paninigan ng mga kalamnan kapag maiiwan akong mag-isa sa isang lugar na madilim at walang kasama. Palagi kong nai-imagine na may mga malalaking malamatala na kapingin sa akin. May bumubulo. At ang kinatatakutan ko sa lahat, baka may bigyan na lamang humila sa aking paa at dalhin ako sa bilim. Iminulat ako ni Papa na maging matapaw sa lahat ng aspeto. Sabi pa niya, lalaki ako at kailangan kong maging malakas nang sa dayon na umapres na umano sa akin ang mga masasamang elemento. Kapag hindi ko umano sila ini-interactin ay mas malakas ang posibilidad na hindi man nila ako gagambalain pa. At nakakapiyak na ako sa aking sarili na mas may pananalig pa ako sa Panginoon kaysa sa iba pang bagay. Nagagawa ko na sanang makalimutan ang tungkol sa takot ko sa mga multo. Hindi lang ba, biglang nabago ang aking pananaw. Nang masaksihan, ang isang nakakahimbik na babay na naging yaman ng aking mga bamuwap. Ang tungkol sa mga kababalagar na nanahan sa lumang bahay ni Aunt Peterly sa bayan. Dito ako nakaranas ng napakaraming kababalagan na magpahanggang na yan. Hindi ko makakalimutan. Siguro, may sumpa ng nasabing bahay na ito. Dito kasi nagdasakit at namatay ang aking tiyahin. Dito disgrasya ang mga sumunod pang nanirahan, maliban na lang sa amin na may orihinal naman talagang pahalan sa bukid. Mas gusto kasi namin doon dahil malapit kami sa aming tahanan. Baliwala na po si Auntie Kelly. Namatay siya matapos ang pinakahuling chemotherapy na isinagawa sa kanya. Malala na ang cancer niya noong mga panahon na yun. Kaya imbis na magpakasal sa kasintang si Brian na taga Canada, ay pinalikuran niya ang lobyo at namuhay ng ilang taong manungkot at nag-iisa. Nakakagulat mga ang klase ng cancer na meron siya. Madalas siya bagsukalang putik at maninigas din ang kanyang tiyan. Gusto namin siyang ipadala sa albularyo pero siya naman igulalo. Ito kasi ang Buddha namin. Lalo na't dumadala ang kanyang karamdaman tuwing araw ng Martes at Biyernes. May isip ko mangyayari rin naman ng mga bagay na yun kapag kinukulam ang isang tao, di ba? Tapos napakaraming insekto kaming nakitipa. Partikular na sa kanila ang mga ipim na pipalo. Kung saan sa ang parte ng bahay namin sila nakikipa. Minsan ay may mga makamandab na insekto na gaya ng mga tarantula, tsaka uddo-uddo. Yung uddo-uddo ay yung parang maliit na ahas pero kasing haba lang laon hintuturong daliri ng isang tao. Perhaps ay ganun din kataba. Hindi ko alam kung ano follow nun sa Tagalog pero sa pagkakaalam ko, lahat ng nakakadap nun, inaantok tuwing tanghali. Sinyalis na manihina na namihina ang isang taon nakagat dahil sa kanyang kamandag. Manihina ng manihina ang biktima, hawlgan sa tuluyan ng mamatay. Bilang napatanging kaanak ni Auntie, ay hindi namin siya iniwan. Ang totoo niyan, siya ang masasabi naming kaanak na may sinasabi sa buhay. May malaking bahay at mga ari-arian. May mga sasakyan. Mamahaling alahas at yupain kami din ang nagtatrabaho. Hindi maramat si Auntie. Lahat binibigay sa amin.
Palagi lang sinasabing mag-aaral akong mabuti. Dahil hindi sa lahat ng panahon, nasa tabi ko ang aking mga magulang. Balaw araw, yulisan din sila sa iba't ibang paraang nalaw. Bilang din sa kanyang kabutihan, sa amin ay dami ang nag-alaga sa kanya at sinasamahan siya sa ospital. Nagbabulaman yan ng basta na lamang dumating sa kanyang bahay. Ang dating kasintahan. Kailan lang nang madiscover ni Brian ang tungkol sa sakit niya. Labis na nanungkot si Brian. Subsequently sa ginawa nilang komprontasyon nang bigla ang dumating ang lalaki sa bahay. Maghagunkulan silang dalawa. At talima may naging emosyonal na rin na marinig mula kay Brian na kahit may sakit sa Auntie Kelly, ay nakahanda naman siyang alagaan ng aking tiyahin at mahalin ito habang buhay. Napatandaan kong umiiling-iling noon si Auntie. Naisip ko, sobrang bait niya gawa nam. Ayaw nam salangin ni Brian ang kanyang buhay sa isang taong malapit nam gumisan. Hindi ko naman alam. May iba pala ang nais na ipakahulugan ni Auntie ng mga oras na yon. Anya, papayad siya na bumalik sa buhay na si Brian pero mananatili ako sa tabi niya. Pumayad naman ako. Malapit kami ni Auntie kaya hindi ko siya magawang kabayaan nila. Bilang respeto at pagbibigay ng katuparan sa huling kalilinan niya, hinayaan ni na Lola at Lolo na magsama ang dalawa sa bahay na aking tiyahin. Nadmistura akong third wheel sa kanilang dalawa. Nalabis ko talagang ipinagtataka. Para bang ayaw ni Auntie na naiiwan ng silang barawalang ni Brian. Minsan, tinausap ako ni Auntie Kelly ng sarili nan. Aya, wag umano akong masyado magtitiwala ng lubusan sa mga magagandang bagay kong napikita. Hindi lahat man iyon. Totoo. May imiabot siya sa akin jewelry box na may damang kwintas. Itago ko man lang yung bagay na yun at kahit na kailan ay huwag ipagkakatiwala kay Brian. Mamali na masabing kwintas. Nagkakahalaga ito ng 20 milyong dolyares kung ibibenta. Manininig ako pagkatanggap sa jewelry box na yan. Sa akin umano ang nasabing kwintas at ibigay ko sa babaeng tunay kong mapapalasawa. Matapos yun ay may isa pa siyang binigay sa akin. Isang tunay na replika ng nasabing kwintas. Pilaki usapan niya ako na isuot ito sa kalang leeg na pinaundakan ko naman. Kaya, replika ang nais niyang mayapiri sa kalang leeg hanggang sa siya ay mamatay. Pero ang tunay, wag na wag kong ilalabas kahit anuman ang mangyari. Gusto ko man magtaka, hindi na lamang din ako nagsalita. Tinamdak po ang binigay ni Auntie. Aya, marada sa kanya ang kwintas pero hindi siya makakapayag na mapunta ito sa kahit na sino lang. Ang nararapat na magmay-ari nito ay ang kanyang mga kadugo lamang. Pagtatapos noon, pumanaw na si Auntie. Hindi man lamang kami mas nagkaroon ng pagkakataon para magkausap. Labis akong nabigla sa pangyayari pero wala naman ako magagawa kung talaga nais niya luminsan. Late pa alam ko na sa lahat ang na ang nangyari kay Auntie. Lahating nabluksa. Ilang oras din ang pinuwa nga namin bago nagdesisyon na kailangang maasikaso na namin ang gabi ni Auntie nun. Sa tulong ni Tatay, binana namin si Auntie sa isang punerarya. Sabi niya, bantayan ko ang pag-embalsa mo sa kanya at may mga pipe man lamubaw si Tatay sa opisina ng punerarya. Kinuha ko ang repritang kwintas. Hinawakan ng ilang sandali. Ninanamdam ko ang sakit ng pagkawala ng aking butihing tiyahin.
Malawak ang espasyo ng morgue. Malinis, walang kalap pero may kakaibang matapang na amoy akong nalalamap sa paligid. Taday ng pinadhalong gamot. Taday ng formalin. Sa isang pwestong garoroon, alkamang pinaghigaan ni Auntie. Maputla na siya ng tuluyan. Ang kanyang kanina ay mainit pang balat ay sobrang damig na. Hindi ko siya iniwan kahit nang simula na ang proseso ng pag-iimbalsamo sa kanya. May kahit kisap mata, hindi ko binawa. Hindi ko akalaing di po ako makakapansin ng mga nakakatakot na bagay na minsan ay hindi ko inaakalang makikita ko. May babaeng basta na lamang tumawid sa akin lang. At sa pagitan na nakatalikod may imbalsamador. Sigurado ako na hinubi siya tao. Lalo na kitang-kita ko ang kanyang malapaa na hindi nakasayad sa sahig. Sanlaksang kilabot na agad ang aking naramdaman. Basta lalaw akong natakot at napasiksik sa aking kinauupuan. Paano nangyayaring nakikita ko ng malinaw ang kung sino bang nilalang na yun? Tapos ay tumagos lang sa pintuan ng silid na kinaroroonan namin na yun. Saglit na umalis ang imbalsamador. Tiyala iwan ako sa silid kasama ang balay ni Auntie. Ewan ko ba, mas lalo akong nanlamig ng mga oras na yun. Nararamdaman ko ang matinding kilabot na hindi ko dapat kinatatakutan. Mabini ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit maniyak-niyak akong napatipig sa bangkay. Naimbalsamo na siya. Pero naririnig ko ang nahihirapan niyang unol na para bang binabamumat. Manininig maliyakap ko ang aking tuhod. Samot-saring eksena kada na nakita ko sa aking baling katawa. Naroong bumawan si Tia at magpapakita ng nanlilisik na mga mata. O baka mag-alaswala at basta na lamang akong taluhunin nang hindi ako handa. Napatandaan ko pa sa mahinang pinig. Sinabi ko sa kanya na, "Di pa naman eh. Huwag mo naman akong takutin. Mahal mo ako, di ba? Wala namang kanyanan. Yung mga taong naapi sa'yo, yung takutin mo. Wag ako. Pakiusap. At paramdaman kong tumigil na ang mga ungon na yan." Bumalik din naman kagad ang imbalsamador maalipas ang ilang minuto. Binihisan lang damit ng balkay at nilagyan ng makeup. Sakho ibinalik sa kanya ang replicant kwintas. Napansin ko na nislap ang mga mata ng imbalsamador pero hindi ko na siya pinansin pa. Nailabi na si Auntie sa kabaol at inihapid ulit sa kanyang bahay sa bayan. Sinalubong kami ni na Lolo at Lola. Pawan malulungkot ang kanilang ekspresyon. Hinanap ko si Brian sa kumpulan. Pero wala ito. Himayaan ko na ang matatanda na siyang mag-ayos sa pag-request ng labi ni Auntie. Ulok at ako sa itaas. Sa ikalawang palapag para hanapin si Brian. Naris kong personal na i-anunso sa kanya may dumating ng gabi ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ewan ko ba kung bakit siya itong mister na aking tiyahin ay hindi siya ang nagdala at headbantay sa punerarya. Dinto man, marami siguro siyang ginagawa. At yung pagsama ko kay Auntie ay hindi na dapat ibinabanggit pa. Nabutan ko siya sa kwarto nila mag-asawa. Hinahalugog niya ang bawat sulok, maging ang mga bedsheet at kumot, nakapiwangwa. Nagtatakan pinano ko siya kung ano ang hinahanap niya. Labudang taong si Brian na hindi na paghandaan ng pagsasalita ko sa kanyang likuran. Hindi maganda o gaga sa palapuhap na maisasagot sa akin si Brian man. Na para bang nahuli ko siya sa akto na may ginagawang kabulastugan.
Being pa man, hindi ko napaghandaan ang sasabihin niya. Nakita ko raw bang kwintas ni Auntie. Tumango ako at sinabi sa kanya. Lasuot ni Auntie ang kwintas at nasa kabaol. Naagip ng aking tingin ang pagtagis ng kanyang mga bagam. Saka ko iniwan sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit niya hinahanap ang kwintas pero na yan na naman ang pamilyar na kabog sa dibdib ko. Maging ang mumunting tinig ng babala sa akin isipan na huwag kong ibibigay ang totoong kwintas. Alam ko lang, umalinaw-ngaw sa silong ang malakas niyang hagulgoy sa pagluluksa. Melungkot ng husto si Brian sa maadang pagpanaw ni Auntie Kelly. Araw-araw kanin nakasubaybay sa kanya. At tumasa na darapin ng araw. At magiging maayos lang din ang lahat. Nabalang araw, mapatandok niya na wala na si Telly. Pero hindi yun ang mangyari. Hindi na kadadi pinadibing si Auntie. Gabi-gabi siyang naatunghay sa nakaimlay niyang minamahal. Kaya naman hindi ko maiwasan malungkot para sa kanya. Sa tuwing malapit na matapos ang limitasyon ng gamot na nakaturok sa bangkay, ini-extend ito. At bilang pagbibigay ng respeto kay Brian, inayaan ko siyang maiwan sa tabi ng aking tiyahin hanggang sa maisipan na niyang matulog. Marami namang nakikipaglamay at naghihintay lang ng kanilang mga pagkakatawan na makalapit sa nakaburol. Naisipan kong maupo sa isa sa mga monoblock chair. Pinagmamasdan ko mga kaanak ko kasama na ning nagluluksa sa pagkamatay ng aking auntie. Napalitpadlaw ako nung maramdaman yung tapik sa balikat ko. Isang ginang ang nalimunan ko. Namamagabi ng kanyang mga mata kakaiyak. Nagtatakang tinanong ko ang babae kung sino siya. Nagpakilala siya bilang si Aling Gina. At ayon sa kanya, hindi sakit ang ikinamatay ni Auntie Kelly. Kundi para. Hindi ako kadad nakapagsalita dahil sa kanyang tinuran. Bigla akong napipi. Ewan ko ba, hindi ko magawang kontra ng silabi ng Gina. Hanya, kinulam umano ang piyaring gla. Hindi lang namin alam kasi naniwala kami sa rason na una namin natuklasan. Naalala ko mga panahon umaatake ang sakit ni Auntie nung nabubuhay pa ito. Ang pagsusukan niya ng putik. Ang paggadsa ng mga peste katulad ng pipaklong. At ang paglalabasan ng mga makamandag na insekto. Lahat na niyan. May connection nga ba? Naging interesante sa akin ang sinabi ng Gina. Para kasi may kakaiba sa kanyang mga isinawalat sa akin na. Lalo na sa sinabi niya, may hindi lahat ng nakikita namin ay totoo. Hindi lahat ng umiiyak sa dabing yon ay totoong nakikiramay. Miliman ko ang mga tao sa paligid sa kabinalina ng matanda. Wala na siya doon. Naging malikot tuloy ang aking tingin sa paligid na para bang naging hulas ako habang isa-isang pinagmamasdan ng marbisiva at nakikipagyamay. Hindi ko maiwasang matuon ng pansin kay Brian. Nakita kong nagpupuna siya ng luha habang nakatunhay man ng mantel Auntie. Labis-labis ang kanyang pamumulira at bakasyon sa kanyang mukha. Nakita ko lang papikin siya ni Lolo at inutusan na magpahinga na mula. Bagyan tumango si Brian at dahan-dang umatras sa kabaong. Mendiip ang aking mga mata. Nawimagip ang kanyang kamali. Latila ba may balang patalim? Kumislap kasi ng siliwana pero hindi ka agad nakikita dahil sinadyang takpan ng mga palad. Hinimpay kong mawala sa aking panimin si Brian sa katumayo. Ako naman ang lumapit sa kabaol at pinagmasdan ang aking lahihimlay na tiyahin.
kulay puting bistibo na may lace ang suot niya. Sa kanyang leeg ay nakasuot ang isang gintong kwintas na may pendant na yari sa diamante na ayon sa kasaysayan, pagmamayari ng isang prinsesa. Lahat naman ng susuot nun sa lamay ay magkakaroon ng ikanawang buhay. Napahawa ako sa kabaong. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Nung makitang medyo nagdasgas ang siradora ng kabaong. Pidabot tinangtang buksan kanina lang. Kinabahan ako. Kita ko kanina na may bitbit na patalim si Brian. Posible bang pinamkahan yung buksan ng kabaong habang abala ang lahat ng tao sa lamay? Tuliro akong dumayo sa kabaong at napaupon muli sa upuan. Sa hindi kalayuan, malapit sa main door ay may nahagip akong isang bulto ng babae. Nagsimula na naman sa pagkabog ang aking dibdib. May mali sa babaeng nakikita ko sa may pintunan. Pila ba nilalagpasan lamang siya ng mga taong paroon at parito? Hindi lang siya basta nilalagpasan. Literal siyang pinapagusan. Sanlaksang kilabot ang nadarama ko habang pinagmarmasdan siya. Maluha-luha na ang mga mata kong nakatipig sa kanya pero hindi ko pa rin magawang kuburap. Sa takot na basta na lamang siyang mawala. Nagmadali ako sa pagakbang para sundan ng babae. Ayaw ko mang sabihin pero nagdigin kamukha ito ng aking tiyahing nasa kabao. Nang mabutan ko nagpapakitang mo ito, labis akong kinirabutan. Hindi makasayad ang kanyang paa sa lupa. Kaya alam ko na sa pagkakataon yun, hindi siya tao. Nakita ko ng luwibot sa hardin ng Miralaw na napili sa isang poste. Ako naman ay nagkumahog sa pag-aaboy sa kanya pero lapigilan bino makitang iba na ang naging itsura ng aking sinusundan. Wala na muid ko. Pero napalitan ito ng isang maliwanag at may sinding kandila. Laramdaman ko ang pagtayuan ng aking mga balahibo sa buong katawan. Gayunpaman, hindi ako nagpaapekto. Sa pilipan kong inihakbal ang aking mga paa. Hanggang sa maalapit ako sa kinapwepwestuhan ng bulto kanina. Dito ko natagpuan ang isang sulat. Sulat ni Auntie Kevie para kay Brian. Pero hindi kadaya ng nakikita namong pagmamahalan ng dalawa. Ito ay tungkol sa pagnanais ni Auntie na hiwalayan si Brian nun. Dahil isang gold digger ang lalapim yon. Talakip sa sulat ang isang impormasyon tungkol sa biglaang pagkakaroon ni Auntie ng sakit. At ang may kadadawan, si Brian. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa aking nababasa, lalo na't kilala ko ang sulat kamay ng tiyaring ko. Kumpirmadong sa kanya galing ang sulat meron. Ayon pa sa kanya, kahit pla ng gawin na pagpapanggap ni Brian ay malalaman din ng pamilya ni Auntie ang ginagawa niya badal araw. May kasama pang nasabing sulat. Mga mahalagang papel na makapagpapatunay na ang pagsasama ni na Auntie Kelly at Brian ay peke. Dahil hindi totoo ang nangyaring kasalan sa pagitan ng dalawa na plinano pala ni Auntie noon. Saad niya sa sulat, pera lamang niya ang habol ni Brian kaya ito nagpumilit na bumalik sa kanya. Wala na siyang lakas para itaboy ang lalaki dahil mamamatay na siya. Sa halip ay gumawa siya ng palabas para makuha sa bitag si Brian. Kinausap niya ang kanyang abogado para ipakasal sila sa isang peking judge. Ang kanilang sumpaan ay pawang walang katotohanan na maski kaming mga kaanak ay hindi ito alam.
Natulala ako sa aking mga nabasa. Biglang natuyo ang mga luha ko. Saglit akong namanhid sa katotohanan na may iba palang binabalak si Brian laban sa tiyahin ko. Hindi ako kaagad nakagalaw. Nang may malamig na hangin ang humampas sa bato ko. Para akong inaasar at kinukudya. Parang nasasabik sa aking nalalapit na pagkakasindak. Dali-dali akong lumingon. At nahindik nang makita si Auntie Kelly. Sobrang putla at walang reaksyon ang mukha. Habang nakatitig sa akin noon. Dahil sa labis na takot ay wala akong nagawa kundi ang magtatatakbo sa sobrang sindak. Ilang araw ko ding hindi nakalimutan ang karanasan kong yon. Ewan ko ba, lahat na lang ng sulok na nais kong iwasan ay hindi sinasadyang napapalingon ako kaya sa sobrang takot ko. Halos ayaw kong maiwang mag-isa hanggang sa sumapit ang gabi. Ika-4 na pong araw ni Auntie Kelly nang lumabas mula sa kanyang kwarto si Brian. Nagkataong naroroon kaming mag-anak sa bahay nila para samahan siya sa padasal ng aking yumawong tiyahin. Kaugalian na namin yan bilang isang Katoliko. 9:00 na noon ng gabi kaya medyo nakapagtataka talaga kung bakit wala na sa tamang oras ay lumabas pa siya. Wala naman akong ibang alam na pupuntahan niya. Maliban kay Auntie Kelly at sa amin. Wala na rin naman siyang ibang kakilala. Hindi niya kami napansin kaya nagmamadali ko siyang sinundan. Papunta siya sa pribadong libingan naming mag-anak kung saan nakalibing si Auntie. Desisyon na ni na lolo at lola ang paglilibing sa tiyahin kaya walang nagawa si Brian nun. Ang mga nalaman ko noong binuburol pa lamang si Auntie ay hindi ko na muna isiniwalat. Gusto ko kasing siya mismo ang maging tapat at aminin kina lolo at lola ang kanyang ginawa. Nakahanda naman kaming patawarin siya kung sakali man na malaman naming lahat pala ng paglalapit niya ay tungkol lang sa pera. Pero lumipas ang 40 diyas na walang ginawang pagtatapat si Brian. Kaya nagsimula na din sa pagsama ang pakikitungo ko sa kanya. Kung minsan ay nagtataka na rin si nanay kung bakit pa balang akong sumagot kay Brian. Dahil yung ayon naman sa kanila ay mas malapit ako sa lalaki kaysa sa kanila. Hindi ko naman masabi-sabi ang totoo dahil kailangan ko ng ebidensya. Hinanap ko si Aling Gina at isinangguni sa kanya ang aking mga nalaman. Ayon kay Aling Gina, lumapit sa kanya si Auntie Kelly noong nabubuhay pa lamang ito. Totoong may sakit si Auntie, pero mas lalo itong gumrabe nang matuklasan niya ang ginawang panloloko ni Brian. Ipinagpalit siya para sa ibang babae. Ang masakla pa, kinagawa siyang bigasan ng dalawa kaya naisip niyang hiwalayan si Brian para layuan na siya nito. Nagpagawa siya ng isang kakaibang ritual kay Aling Gina dahil alam niyang hindi na siya magtatagal pa. Kinasangkapan niya ang kwintas na ibinigay niya sa akin para maisagawa niya ang gusto niyang klase ng paghihigante. Ang peking kwintas, pinalagyan niya ng sumpa na kung sino ang magmamay-ari ay mamalasin habang buhay. Ang mga bangkay na sosuot nito ay muling mabubuhay at hahanapin ang sariling hustisya. Manlaki ang aking mga mata sa nanuklasan, Sir Seth. Kaya nang makita ko siyang tinatalunto ng daan papunta sa pribadong libingan, ay buo na ang loob kong ipagtapat kina lolo, lola, nanay at tatay ang aking mga natuklasan. Pinatunayan ito ni Aling Gina na mula noong magpakita sa akin si Auntie bilang isang kaluluwa, ay hindi na ako nilubayan pa. Gulat at galit ang nakita kong rumihistro sa kanilang mga muka. Hindi siguro nila inaasahan ang mga bagay na aking ipinagtapat. Pero nang makita nila at mabasa ang liham ni Auntie, dito na napahagulgol ang lahat. Si tatay ang unang nakahuma at hinablot ang kanyang itak na ikinasindak ni nanay.
Hinabol niya si Brian kaya naman nagsisunuran na lamang kaming lahat nun. Malayo pa lamang kami. Tanaw na namin si Brian na hinihila ang kabaong kaya nagwala na rin sina nanay at tatay. Sa dami na nagagalit kay Brian na yun, ay alam kong kailangan ko ng pigilan ng emosyon ko para wag magalit. Nang sa gayon ay ako na lamang ang maging tagakalma ng mga tao mula sa balak nilang pananakit sa kanya. Pagdating namin sa libingan, hindi namin inaasahan ang maaabutan. Buong akala ko nga ay tinutungkab pa ni Brian ang kabaong ni Auntie pero hindi yun nangyari. Sa halip, iba ang naging takbo ng balak niyang pagkuha sa kwintas. Naalang kong siyang natatanging sadya niya kaya nagawa niyang hukayin ang bangkay ng tiyahin ko. Naabutan namin bumabangon ang bangkay ng tiyahin mula sa hukay. Gumagapang ito habang pilit na inaabot ang natulalang si Brian. Nang maabot nito ang kanyang paa, ay gayon na lang ang pagsisisigaw ng lalaki. Tinangkang lapitan ni tatay si Brian pero pinigilan siya ni Aling Gina. Ayon sa matanda ay hayaan daw namin si Auntie mismo ang maningil nang sa gayon ay makamit na niya ang hustisya. Ang panlolokong ginawa ni Brian ay pagbabayaran niya at hindi na gagawin pang muli. Nasaksiyan ng aming mga mata kung paanong hinigpitan ni Auntie ang paghawak sa paa niya. Dahilan para matumba ang lalaki nun. Niwalang nagawa ang hawak niyang pala na ilang beses niyang pinalo kay Auntie dahil hindi man lamang ito nasasaktan. Hindi kami nakapiyok nang lumundag ang bangkay at dinaluhong si Brian. Humingi ng tulong sa amin ng lalaki pero walang sino man ang nagtangkang lumapit doon. Lahat ay galit at masama ang loob sa ginawa niyang panloloko. Kaya naman hinayaan na namin si Auntie ang gumawa ng paraan para mabawi ang hustisya mula sa kasamaan ni Brian at pananakit sa kanya. Walang babalang gumapang siya at pumaibabaw sa nagpupuniglas na lalaki nun. Ang kanyang maputlang kamay umangap. Isinaksak ang mga kuko sa dibdib ni Brian. Napatakip kami ng tenga nang marinig ang palahaw ng lalaki. Kitang-kita namin ang malakas na pagsirit ng kanyang sariwang dugo. Nasabik na namang dinilaan ng bangkay. Nahintakutan kaming lumayo. Malinaw sa aking tingin na hindi na talaga si Auntie ang nasa harapan namin noon. Ibang nilalang na ito. At marahil ay nakahanda na rin kaming lantakan pagkatapos niya kay Brian. Walang pag-atubiling pinunit ng bangkay ang lahat sa dibdib niya. Ang kanyang pagpupumiglas ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan na siyang manghina at hindi na nakagalaw pa. Nang mapagtanto kong wala na si Brian, saka pa lamang dahan-dahan na umatras ang bangkay pabalik sa kanyang kabaong at hindi na muling gumalaw pa. May hindi kami ni lahat nung gawin yun. Hindi ko akalaing nang dahil sa kwintas ay magagawa ni Auntie ang bumangon sa hukay para lamang bigyan ng leksyon si Brian. Ipinaalam namin sa kanyang pamilya ang nangyari pero wala man lamang ni isa sa mga ito ang nagalit. Ayon sa kanila, nasa Canada pa lamang sina Auntie at Brian ay sinasaktan na niyang tiyahin ko. Dito lang mas tumindi ang kanyang pagnanais na mapatay ang tiyahin ko nang malamang isang prinsipe mula sa Inglaterra ang nagbigay ng regalo kay Auntie bilang pasalamat sa kabutihan nito. Hindi biro ang halaga ng kwintas, kaya ninais niyang pakasalan si Auntie para makuha ito na hindi rin naman nangyari. Gayunpaman, alam kong matatahimik na si Auntie Kelly. Pero ang bahay niya ay naging pasimula na sa mga kababalagang balak kong ikwento. Sa susunod kong pagpapadala, ako si Aristeo. Lasa 50 hanes may na.
Isa po akong close sa isang barko. Balik operasyon na po sana kami noong mga nakaraang buwan. Pero sa kasawiang panade, kailangan ko kumuha ng immediate leave. Pagkabaong ng barko namin sa Pinas. Nagkaroon po kasi ng COVID-19 noon. Pasaway. Yung may pandemic na, nagsusumba at nagpapadasal pa. Pero sa kabutihang palad naman ay umayos naman yung kalagayan niya ngayon at nagpapadaling. Habang nasa ospital kami at naka-isolate, nagkaroon ako ng oras na isulat ang karanasan ko na ito noong kabataan ko. Lumaki po ako sa Capiz, malapit sa Kapitolyo at sa kalsada na noong mga panahon na yon. Hindi pa ganun ka nadadaanan ng malalaking sasakyan. Ang kakaiba lang dito sa karanasan ko na ito, Sir Seth. Sa paglaki ko sa lugar ng Capiz, na pinapawag na aswang capital ng Pinas. Oo, may mga haka-haka na talaga, lalo na sa mga mabundok at magubat na parte. Hiltukod sa mga aswang. Pero sa paglaki ko doon, niwala akong naranasan. Dahil ng pamilya ko, tungkol sa nilalang na ito. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi dapat aswang capital ang bansag sa lugar namin. Dahil ko kailan kami wala sa Capiz noon. Saka namin naranasan ang tungkol sa nilalang na ito. Dumako kami noon milanamay at ng isang kapatid ko sa isang baryo na halos kaharap lang ng isla ng Guimaras at Bacolod. Malaking balkan silakyan namin noon gawa ng mas malayo kung dadaan kami sa kalsada. Sugar yung lakaran noon, Sir Seth. Ang dahilan ng pagpunta namin sa lugar na yon, dahil sa naghihinalo na ang lolo ni nanay. Habang papunta sa lugar, bakas ko yung pag-aalala sa mukha ni nanay noon. Mabigat yung iniisip niya. Wala nung dumaan ang isang paryente o kamag-anak namin sa Capiz para ibalita sa kanya ang kanadayan ng lolo niya. Ang akala ko noon, yung pag-aalala niya ay dahil sa ayaw niya itong mamatay. Pero iba pala. Madaling araw kaming umalis doon para hindi kami mabutan ng tirik na araw. Doon pa lang sa bahay, nagpatong na kaagad si namin ng luya sa mesa. 2 luya ito. Sabi niya sa amin ng kapatid ko na tawagin nating Mafi. Kunin daw namin ito at itago. Dahil sa bihira lang ang shorts namin na merong sa noon. Pinulupot na lamang namin ng luya sa may damit namin at pinalian ng hinatak na balat ng sabye. Alam namin ang purpose ng luya na yun. Pawanta sa mga aswang o sa mga nauusok. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagsabihan ni nanay. Lait pa alam sa kanya kapag tuyo ng luya at nang mapalitan ka agad. Huwag na huwag namin hayaan na mawalan kami ng danon sa katawan namin. Maayos naman ang nabintakbo ng bawa. Isang kamag-anak din namin ng bangkero noon. Magliliwanag na kami nung makarapin sa dawan. Sinalubong kami ni Lolo Rime, tatay ng nanay, at nung kapatid ni nanay na si Tita Estrella. Totoo panayo at palanan ko nila ito, Sir Seth. Kumanaw na rin naman sila kaya sa tingin ko ay ayos lang. Doon pa lang, takan pa ka na ako dahil pagkarating namin, pinuluputan na kami kaagad ng mga ipin na pela. As in, pimalukbong yun sa amin. Hindi naman galing kalamig sa lugar. Basta papelabay sa amin noon ang kapatid ko. Mahigpit kaming hinawakan ng mga sumalubong sa amin habang hinahata kami palayo sa dauran. Nang makarapin na sa kalsada, sumakay na kami ng karo papunta sa lugar nila. Hindi ito kalayuan sa kalsada.
Bali ang kalsada kung saan kami huminto. Sa kabilang bahagi noon puro puno na. Sa kabila naman puro palayan. Sa palayan, tanaw na yung mga kabahayan. 4 na bahay ang meron doon. Kamag-anak ni nanay lahat. Doon nakatira si Lolo Riming. Ang lolo ko sa tuwod na si Lolo M o Lolo Manoy na may sakit. Kataliba pa. Pinawid namin ang palayan na yon papunta sa kanila. Para ito isla na may ikutan ng puhunan ni York. Pero arapiris na nagbibigay lidin pin sa lugar. Pagkarating namin doon, may mga anak meron ng kapatid yun namin. Ang kaidaran ko na kawagi meron naping si Birping. At ang isang mas bata-bata ng Cornpitay Mafi. Isang lalaki na ang tawag nila, Buyol. Buyol kasi matigas sa ulo nito. Nga pala Sir Seth, magki-15 anyos sa kunoy. Si Mafe nasa 12. Mais naman ang kamustahan. Mano sa dani ko ganon. Tapos pumasok kami sa bahay kung nasaan nakaratay ang lolo ko sa tuwod. Akala ko simpleng pag-uusap lang ang maririnig ko noon. Pero dito ko nalaman ng rason ng pag-aananan namin kay Lolo M. Merong gustong kumuha sa lolo ko sa tuwod. Hindi pao. Hindi entanto o laman lupa. Ilang araw na umano binubulabog ng kung ano mga bisita ito. Nagsimula umano'y Sir Seth ng lerong nagpakilalang mag-ama. Ang pumasok sa mismong lote ko saan nakapirit ang bahay ng kamag-alak namin. Labulat na lamang sila nang makita ito ni Lolo na nakatayo sa mismong bintana kung saan kalaw nila ang nakalidaw lono ko sa tuwod. Ang nakapagtataka sa parte na ito, sa dinami-dami ng aso nila, wala man ng kumahol o nag-angil sa mga ito. Para bang walang nakakapansin. Nilapitan ni Lolo ang mga ito at pinano. Ang sagot ng mga ito ay panumbing kay Lolo. Kung interesado daw ba sina Lolo sa alivi o yung paghahati ng gastusin sa pagtanim ng binhi sa may panayan. Tapos magbabahagian na kapag anihan. Medyo off yung tanong na lun para kay Lolo. Dawa ng hindi naman talakiyan ang panayan nila doon. At sila-sila ng bin ang nagtatanim at nagdaani para sa konsumo nila. Tsaka isa pa, nasa gitlang parte ang bahay ng lolo ko sa tuhod. Bakit hindi man lang sila tumawag sa bahay na nakatapat mismo sa may bukana? Yung bahay ni Lolo Remy. Umalis naman umano ang dalawa matapos makapagpasalamat. Pero yung pag-alis nila noon ay simula na rin ng pangkukulo. Kinagabihan nun, matapos maayos sa mga gawain sa pamilya na, si Tita Estrella ang nakatoka na magpalipas ng gabi sa kubo ng lolo namin sa tuod. Ang una niyang narinig, ima ng kanabaw. Meron naman silang kanabaw noon. Pero ang ipinagtataka ni Tita Estrella dito, bakit yung umanang kanabaw na ito? Para bang galing sa malilikuran? Sa bukana yung yawigan nito o pupikan, kung saan ito namamay na. Hindi kayo nakawala? Sisilipin pa sana ito ni Tita Sir Seth. Kaso, bukod sa unga, tunog naman ng kambing ang narinig niya. Dito na naisip niya na iba na to gawa ng unang-una. Wala pa silang kambing noon. Talalawa. Bakit out tunog na yon? Para bang nasa taas ng bubuan ng ubo ng lolo namin. Kasabay ito na mayabag at kusen sa prasden. Hanggang sa walang ano-ano,
Halo-halo ng tunog ang naririnig nila. Merong tunog ng morogmon o bukaw, ekwago sa Tagalog. Tapos merong matilis na igip ng paniki na akala mo napakalapito dahil sa laki ng boses niya. Maya-maya pa, bigla na lamang nanitas si Lolo M. Na ayon kay Tita Estrella, nanbidilat umano ang mga mata nito. Namumugto ang ugat sa leeg at napakalamig ng mga kamay at mabigat ang panghina. Dito na sumigaw si Tita Estrella. Lumabas si Lolo Rimeng at ang iba pa na umarinig ang sigaw na ito. At ito pa. Ayon kila Lolo Rimeng at sa mga magulang na mga pinsan namin. Pagkalabas na pagkalabas nila, may mga nakita silang pagdalaw sa paligid ng kubo ni Lolo M. Tapos mga alasan sa puno ng New York, sa bubungan, at paghawi ng mga damo-damo at palayan sa likurang saan. Sobrang bilis ng umano nun. At pagtapasok nila sa loob mismo ng bahay, naabutan nila si Tita Estrella na hinihilot-hilot si Lolo. Lakalunga ang lolo o ito sa tuhod at binalutan umano nila ng kumot ang matanda. At kumarima na rin ito hindi kalaunan. Nagising ito at ang unang pinatanong niya kung ano nangyari. Doon na rin nagsimula ang lahat. Doon na lalong nanhima si Lolo M. At gabi-gabi na lamang halos nagigising sila sa iba't ibang tunog na nakapalibot mismo sa bahay nito. Hindi din nila malipat si Lolo sa kahit kaninong bahay doon. Gawa ng mas masakit ito kaysa sa tirahan niya. Kasya lang sa bawat pamilya at baka mas lalong hindi makapagpahinga si Lolo M kapag ipinagsiksikan nila ito doon. Tinalay na lamang nila ang pagtutoka-toka na pingnan ito. At tayari nila pinaalam ito kay nanay para maging katuwang ito doon sa pagbantay. Sa tingin kasi nila, hindi na rin magtatadal si Lolo M. Nakaiga na lamang ito. Noong nandun na nga kami, laging na lamang binabanggip. Hinihintay nga na lalong oras niya at sinduya. Isa pa yun sa kinapatakot ko noong gawa ng ultimo ang lola namin sa tuhod. Nakakausap insan. Matadal na yung patay Sir Seth. Tapos sasabihin pa niya na, Neng, dyan ka na pala. Susama na ako. Pelon. Tay ang creepy pelada. Bago pa kami makapunta gawan Sir Seth, nagpatawag na rin sila ng manggagamot para papingnan ito si Lolo M. Narinig ko na binito sa isang kwento mo at sa iba pang narrators. Sabi ng manggagamot, hinahaboy nga talaga si Lolo M ng ganito gawa ng maghihintay na lamang ito ng oras niya. May uri kasi ng aswang na alhaboy palada ay ganitong uri ng tao. Madadbag ko lamang din sure na kapag ang bata nadasakit at aswang ang may kagagawan. Balak ng aswang na ito palitan ng pulo o saging ang katawan ng bata kapag naghihinalo ito. Kamukhang kamukha ng bata ang puno ng saging na ito sa mata ng mga normal na tao kapag wala na itong buhay. Kaya aakalain ng mga magulang o mga tao doon na ito talaga yung katawan ng namatay. Unless ihahagis ito sa bintana at sasaluhin sa baba. Saka makikitang puro na lamang ito ng saging at ang totoong katawan ng bata ay pagpipiestahan ng mga nilalang na ito. Depende sa kung paanong paraan nila ito kakainin. Pero kapag ang matandang may malubang sakit ang nilapitan ng mga ito, ang habol naman nila ay samyo o natitirang enerhiya. May mga uri ng aswang na pinapalitan din ito ng puno ng saging kapag namatay.
Pero hanggat binibisita ito ng mga nilalang, mas madali itong manghina at mas mapapalapit ito sa kamatayan niya. Sabi ng manggagamot, wag na wag daw hahayaang makalapit ang mga ito kay Lolo M. Ginawa naman ng harang ng manggagamot ang paligid mismo ng mga kabayan. Kaya napapansin nilang hindi na nakakalapit ang mga tunog na ito. Yun nga lang, may mga ganong-ganong tunog pa rin ang iba't ibang hayop kapag gabi. Nasa may bandang palayan na lamang ang mga ito. Hindi na makalapit. Pero nandun pa rin. At ito pa. Naalala niyo noong bumaba kami ng bangka, yung tinakpan kami ng itim na tela. Hindi ko alam kung saan galing ang paniniwala na ito noon. Pero kasi, iba-ibang tao ang pabalik at paroon sa daungan. At dahil bukas sa komersyo ang aplaya na yon, maraming mga hindi magkakakilala sa lugar. Ang itim na tela ay payo ng manggagamot na tumingin kay Lolo M. May dasal ito, para kung sakaling may mga makasalamuha kaming mga nilalang na nagmamanman kay Lolo M doon sa playa. Hindi kami makikita. Hindi kami mamumukhaan, mauusog o mababate. Madako na tayo sa mismong karanasan namin dito. Bale si Mafi noon, doon muna natulog sa bahay ni Lolo Riming. Kami ni Nanay ang nagbabantay buong araw at gabi kay Lolo M. Ayaw ni Lolo Riming na matulog doon si Mafe sa bahay ni Lolo M. Bilang pag-iingat na rin. Gabi-gabi na rin naming naririnig noon ang mga ingay. Nakakatakot talaga. Alam mo yung pakiramdam mo na para kang nasa gubat kahit palayan naman ang paligid mo. Sobrang hina na rin ni Lolo M noon. Take note, mahina na. Lagi niyang nirereklamo ang pamamanhid ng paa niya at hindi na ito nakakakita ng mabuti. Minsan, hindi niya makilala si Nanay. Gawa ng bumabase ito sa boses. Kung hindi ako nagkakamali noon, pang-apat na gabi namin nang mangyari ito. Bali nasanay na kami sa tunog noon. Nagpapausok na rin kami madalas. Kakaiba ang gabi na ito. Nakahidla ako noon sa mahabang upuan. Si Nanay naman ay katabi ni Lolo M. Napadilat ako. Gawa ng ang pinakamalapit na puno ng niyog. Nagkakalasan ng mga sanga noon. May tunog din ng pakpak mula sa taas. Nakiramdam ako. Hindi ko maalis ang tingin ko sa may bintana na nasa tapat lang mismo ng niyog. Humihilik na noon si Nanay. Nang walang ano-ano. May bigla na lamang bumagsak sa may bubong na yon, kung saan kami natutulog. Napabangon ako. Gumulong ang bumagsak na yon at nahulog sa lupa. Bunga ng niyog yon. Napaangat ng ulo si Nanay at ilang segundo pa ang nakalipas. Meron na namang nahulog na isa. Gumulong ulit. Dito na napaupo si Nanay. Napatanong ito kung ano yon. Sabi ko naman sa kanya, buko ata ng niyog. Siyempre si Nanay nagtataka. Kahit na malapit kasi ang niyog na ito doon sa bahay, imposibleng aabot pa rin na mahuhulog ang bunga nito sa mismong bahay ni Lolo M. Unless, merong kung sino o ano ang nasa taas ang bumabato dito. Hanggang sa meron na namang nahulog na isa. At ito na, sa paghulog ng ikatlong buko na yon, biglang bumangon si Lolo M. Gulat na gulat kami noon.
Hindi nga ito makausog ng maayos. Paano nakaupo ito, di ba? Hanggang sa tumayo ito sa hinihigaan niya. Sinanay na pabangon pa lamang noon at naggulat sa nakita. Hinakbangan ni Lolo M. Iyon ang kauna-unahang nakita ko si Lolo M na nakatayo ng tuwid. Nagpalingat-lingat ito. Umiiyak at nagsisisigaw na parang bata. Nang madako ang tingin niya sa may bintana, agad itong umakyat sa pinakabukana noon. Tinutulak ang mismong takip ng bintana at akmang tatalon. Sabay kaming napatayo ni nanay noon. Niyakap ni nanay ang payat na katawan ni Lolo M. Hinatak niya ito pabalik pero para bang hindi niya magawa. Ang lakas ng kapit ni Lolo sa bintana. Nakataas ang isang paa niya na yung tipong akmang tatalon na talaga palabas. Pinilit kong tanggalin ng isang kamay ni Lolo sa may bintana noon. Maliwanag ang paligid dahil bukas ang gasera namin. Kaya naman kitang-kita ko ang paglingon ni Lolo sa akin. Malalim na nanlalaki ang mga mata niya. Pero dilat na para bang nagmamakaawa. Pero ang bibig niya nakangiti. Walang kaipin-ipin pero kinukuskus niya ang gilagid niya. Nagsisigaw na si nanay noon. Saka lumabas sila Lolo Ruming. Pinilit pa nilang buksan ang pintuan na nakasara pero ang sabi ni nanay, sa bintana na pumunta. Nabutan nila kaming ganoon ang senaryo. Akap-akap si Lolo M. Itong si Berting. Inakyat niya rin yung bintana. Sinalubong si Lolo M at pinipilit ibalik ito. Bali 3 na kami. Ang payat ng lolo ko sa tuhod pero wala kaming magawa sa lakas niya. Ang asawa ni Tita Estrella at si Lolo Riming noon nakatingala sa taas ng puno ng niyog na nasa tapat ng bintana. Ang sinisigaw nila noon ay nandun, malaking panigi, kumakapit sa mismong puno ng niyog na yon. Napakaingay ng gabi namin noon. Andun pa rin ang tunog ng napakaraming kung ano-anong hayop sa paligid. Sabi ni Lolo Riming sa amin, wag na wag naming hahayaang makababa o makaapak sa labas si Lolo M. Si Tita Estrella, kinuha si Mafi at Buyong para dalhin doon sa isa pang bahay ng kamag-anak namin. Sabay sunod nito sa utos ng asawa niya na magdala ng apoy. Doon nila siniga ito sa may baba mismo ng niyugan. Saka na lamang kumalma si Lolo M noon nang nagsimula na silang magpaikot ng asin sa kubo nito. Bigla itong dumupaypay, Sir Seth. At sa maniwala man kayo o sa hindi, napakagaan ito ng buhatin namin at ibalik sa higaan. Dilit na dilit si Lolo Riming noon na paikot-ikot sa pagsermon sa paligid. Naghahapon, nagmuhura. Magdamagan silang nandun sa labas. Ni hindi kami pinayadan na lumabas noon. Hindi ko na alam kung anong oras na wala o pinog ng mga iba-ibang hayop. Pero nakaigib ako hindi kalaunan. Si Berting andun din. Nakaida naman siya sa may dating labapo. Pagkarating ng umaga, dumaping kaagad ang manggagamot. Efrey nakakagulat doon, Sir Seth. Walang nagpatawag sa kanya. Agad malamang ito pumasok sa loob ng bahay ni Lolo M. Napabawan ako noon pagkapasok niya. Nagmano ako. Hinaplos-haplos na mga gamot na ito si Lolo M. At maniping sinabi niya na siya pa rin umano si Lolo. Hindi napalipad. Dito, sinabihan sila Lolo Riming, Nanay, Tita at ang iba pang matatanda na hindi na dapat mag-isa si Lolo doon sa bahay na yon.
Hindi man din dapat 1 o 2 taon doon. Meron ding kailangang magpuyat para magbantay. Sobrang hirap umano ng sitwasyon noon. Dahil hindi nila alam kung sino at kung saan nanggagaling ang mga ito. Ang masama, baka malabagong salta pa. O di kaya ay tumatawid pa sa dagat ang mga ito para lamang mabisipa si Lolo M. Hindi na nag-aksaya ng panahon sila Lolo Rining noon. Pinasundo ka agad nila si tatay. Kasama ang ibang ipo ko at pinsan ko sa father's side para tumulong sa pagbantay kay Lolo M. Tapos yung bahay na yan ni Lolo M, nilagyan na ng extension para kaming lahat dun mismo sa bahay na yun nakabantay kay Lolo. Sila tatay, Lolo Rimin at iba pa, salipan sa pagpuyat sa gabi. Inabot pa kami ng 3 linggo noon, Sir Seth. Hindi nawawala ang tinog pero hindi din ito nakakalapit. At ito pa, may mga namamataan silang tabalasan kapag hapon na. Mga naglalakad sa kalsada at talagang humihinto at humaharap sa tapat ng palayan. Saan kami nakikituloy kung nasaan si Lolo M. Meron parang mismo sa gubat sila sa kabilang parapel lumalabas at pumapasok. Basta humihintulan sila doon na para bang may minamatyagan. Ang ipinagpapasalamat lamang talaga namin noon. Naunahan sila ng manggagamot na mabladay ng confection sa mismo paligid. Mga ikinanim kumbaga para hindi sila makalapit. At buti na lamang noong nakapasok ang mga nagpakilalang mag-ama sa loob. Hindi adedlad palim ang mga ito ng lamat para makuha o mapalitan si Lolo. Sa 2 linggo namin noon, pahimik na namayapa si Lolo M. Bali tumagal pa kami ng 1 pang linggo. Sinigurado naman ng manggagamot na kahit sa araw na nilibing ni Lolo, siya pa rin yun. Hindi na salisihan o napalitan. 3 linggo o huwi na kali. Nakatapip pa rin kami noon ng ipin na tela. Kami mga bata. Ayon pa kay nanay, noong palayo ang sinasakyan naming bawpa. May mga tao sa danampasigan na yun na hinahabol paming lahat ng pingin. Kapag ikinikwento ko ito sa mga anak ko, Sir Seth, alam kong hindi sila ganun mapaniwala. Ilang beses ko na rin silang pinasyal sa amin sa Rojas, lalo na kapag festival, at mga sila sa Kapitolyo doon. Miribot ko na din sila sa Iloilo kung saan malapit sa pinangyarihan ng karanasan ko. At yung naabutan nila ay moderno at makaong lugar na. May mall, nightlife, mga eskwelahan, colleges, universities, wala pamilihan. Kaya naman hindi mo mapag-isipang ang lugar na ito ay minsan ng binayo ng mga aswa. Kagaya ng ipinalako ni Nanay Vicky noon. Dumaping siya mga bandang 3:00 ng hapon. Kasama nito kapatid niya at ang driver ng tricycle. Bago umpisa ng pandadamot, ipinasarado ni Nanay Vicky lahat ng bintana namin at tingtuan sa bahay. Pinalabas din ito ang iba pang mga tao. Ang gusto niya lamang na maiwan noong mga panahon na yon ay siya, ang kapatid niya na may edad na rin. Ako na may-ari umano ng bahay, ang tricycle driver na pamangkin niya, at si Marife. Nakaramdam ako ng takot at kaba ng mga sandaling yon. Etol kauna-una ang beses ko makakita ng teritoryo puwan. Sabi ni Nanay Vicky, bago siya mag-umpisa, kung lahat daw ba kami doon ay nagtitiwala sa kanya at sa kakayahan niya. Tumawin na rin kali. Tumango ako. Ledbesar muna kaming lahat sa Panginoon na naway gabayan kami sa mangyayari. May pinakulong tubig si Nanay Vicky na tinumungan ng kanyang kapatid.
May mga nakalagay doon ng mga dahon na kung ano-ano. Huwag niya po sana akong i-judge. Hindi ko kasi alam ang mga tawag sa mga inilagay ni Nanay Vicky sa kanyang palanggana. Hindi ko rin ugali magtanong sa kanya noong mga panahon na yon. Medyo naiilang kasi ako kay Nanay Vicky. Parang siya kasi yung tipo ng tao na nakakatakot din kausapin. Para ba kapag pinipindan ka, paan lagpasan ng pipid sa'yo? Di ba may kanyang pao? Ganun na ganun makapingin si Nanay Vicky. Pinaupo niya si Marife sa isang silya, kapapat ng palanggana na may kumukulong tubig at maladawan. At yun ay nakapatong sa sahig. May inusad si Nanay Vicky sa kanyang wika. Para bang siya lamang ang nakakaintindi ng mga salitang yon. Pagkatapos noon, meron siyang inihabyo sa may palanggana. Isang bagay. Ito yung bagay na para doon ikinagulat ng lahat ng tao na nasa loob ng mga oras na yon. Matapos na kasing ibato ang kung ano sa palanggana na yon, bigla na namang umusok ng napakanawak mula sa palanggana. Kulay puting usok ito na, alam mo, ulap. Nabalot ng usok ang buong bahay namin na yan, Circe. Napakabilis ng pangyayari. At walaw ano-ano. Bigla na lamang siwigaw ng napakalakas si Nanay Vicky na ikinakilabot laming lahat. Ibang-iba ang pinig ng boses niya na boses ng isang babae pero parang was pinabatang edad. Humihiyaw ito. Umiiyak. At galit na galit. Sabi ko, walang yaraw babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulo ang asawa ko. Ayop kang babae ka. Papapahin kita. Nang daling ang mga kapadang yung kay Nanay Vicky, na animo ay sinasapian noong mga panahon na yon. Napakalakas ni Nanay Vicky noon. Sinugod niya at sinabunutan si Marife. Naagad namang pinigilan ng pamangkin at kapatid niya. Halos mapaluhod doon si Marife sa sahig sa paghablot sa kanya ni Nanay Vicky na naghihiyaw pa rin. Na akala mo'y isang demonyo. Nandulisit pa ang mga mata nito at nagpupumidlas sa pagkakahawak ng kapatid at pamangkin niya. Walaw ano-ano. Kinuha ni Nanay Vicky ang palanggana na mayroong mainit na tubig at akmasanan nito ibubuhos kay Marife. Pabuti na lamang at naawat ito ng pamangkin niya. Bailan para tumapon ng kaunti ang tubig sa may sahig. Wala namang nasabi si Marife noong mga sandalin yun. Kundi ang umiyak na lamang. Maya-maya pa, may mas masanda rin si Aling Vicky na nakalupasay na rin sa sahig. Pinagmamasdan ko siyang mabuti noon. Simula noong umpisa. Hanggang sa madising ito. Ganito ang itsura ni Nanay Vicky noon, Circe. Yung anyo niya kanina habang sinasapian. Para bang napahabanis na hayop. Wilpi mo kilay nga noong mga panahon na yon. Nakatayo o nakapindik. At nang may masmasan na ito, bumalik na siya sa normalyang itsura. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko noon sa nasaksiyan ko. Hindi ko akalain na makafang witness ako ng ganoong eksena sa tanong buhay ko. Maya-maya pa, imimik na itong si Nanay Vicky. Humingin siya ng tubig na may, gawa ng uhaw na uhaw ito. Para bang hidahabol yung baginan niya. Iniiling-ilin siyang sinabing tutuluyan umano nila si Marife. Dalawa sila na pumunta sa Mambubara. Isang babae at isang lalaki. Hindi ito maagapan. Ang mga sugat at pamamaga ng mukha nito ay bababa hanggang lalamunan.
na siyang magiging dahilan ng pagtamatay ni Marife. Dito na umiyak si Marife, Sir Seth. At wala itong pagdadalawang isip na sinabing ang babaeng tinutupo ni Nanay Vicky ay walang iba kundi ang asawa ni Rolly. Malaki kasi ang galit nito sa kanya dahil siya ang sinisisi sa pagkakasira ng pamilya nila at sa pagkakadakip ng mga pulis kay Rolly. At yung lalaki naman, walang iba kundi ang sariling asawa ni Marife. Gulat na gulat ako noon sa sinabi ni Marife, Sir Seth. Doon ko nalaman na magkakilala pa ng asawa ni Rolly at ang asawa niya. At matagal na silang pinaghahanap. Nagbanta umano ito na ipapahuli silang dalawa sa pulis. At dito, Sir Seth, dito namin nalaman ang sikreto ni Marife. Umamin ito sa amin na siya ang nagpahuli kay Rolly. Kinunahan niya na umano ang mga ito bago pa siya mismo madamay. Ayaw niyang makulong dahil may mga anak siyang kailangan pang buhayin noon. Wala nang iba pang nasabi noon si Marife kundi umiyak na lang. Hindi namin nakanain na doon pala ang tunay na nangyari. Maski ang mga magulang niya, hindi alam na nangyari ito, Sir Seth. Kung nagtataka naman po kayo kung bakit hindi pinuntahan ng kanyang asawa si Marife dito sa Laguna, hindi kasi alam ng asawa niya na sa Laguna lumipat ng tirahan ang mga magulang ni Marife. Gawa ng mga ito ay umalis na noon pa sa Bataray. Ang lason naman ng pabilisan nila doon ay hindi ko na babanggitin dito, Sir Seth. Masyadong pribado at sa tingin ko ay hindi na rin konektado sa kwentong ito. Matapos itong mailahad ni Marife sa amin ay kinimpla ni Nanay Vicky ang ipapainom sa kanya. Gamit ang mga dahon na nakababat at ang tubig na pinakulo niya na nasa kusina namin. Isang baso ito, Sir Seth. Kulay brown na maberde. Akala mo mantika na napakalagkip ito. At kakaiba lamoy. Pinainom ito ng dire-diretso ni Nanay Vicky noon. At ang sabi niya kay Marife, uubusin ito. At wag na wag niyan ibababa ang baso na yon hanggat hindi nauubos ang iniinom niya. Tumango si Marife. Walang pag-aalinlangan na ininom ng padiretso ang laman ng baso na yon. Lakita kong nguminiwi-niwi pa si Marife noon. Dahil siguro masama ang lasa nito. Pero inubos niya pa rin. Wala pang belalang minuto matapos maubos yon. Nakaramdam ito ng pagsusuka. Inakay namin siya sa may banyo at doon ito sumuka. Napakarami nun, Sir Seth. Buong buo. Maski ako. Nasusuka ako nung nakita ko yon. Badbad mo pa yung napakabaong amoy nito. At pero ganamang nakakabili. Sabi niya Nanay Vicky sa amin, huwag umano naming i-flash yun o bubuhusan ng tubig. Hayaan muna naming makita na ito kung ano man ang inilabas ni Marife noon. Noong matapos ng pagsusuka niya, lumapit na ito si Nanay Vicky at tiningnan ko ano ang nailabas ni Marife. Matapos makita ang buo-buong lamang yon, na kulay brown na titin na hugis bigog. Si Nanay Vicky na mismo ang nagbuhos nito. At binibina ng ibang tao sa bahay namin na rinisin ang banyo kung maaari. Biluksan na rin namin lahat ng bintala at tintuwa. At nagpahusok si Nanay Vicky sa buong kabayan namin. Yung palanggana na may tubig, yun ang ginamit ni Nanay Vicky na pinatakan niya ng kandila habang may inuusal ito. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, kinuha niya ang nabuo na kandila sa palanggana. Pito, tada doon napatayo ang walaba na hipo ko. Ang hugis nito
Kamukhang kamukha ng ulo at buong mukha ni Marife na may malaking bukol sa kanan bahagi nito. Sabi ni Nanay Vicky, ganun na ganun ang gagawin kay Marife. Bubulukin yung buong mukha niya hanggang umabot na sa lalamunan. May kakamatay nito. Sabi ni Nanay Vicky noon, magpasalamat kami sa Panginoon at naagapan namin ang kung anumang maaaring hindi maganda kay Marife. Ang mga daon na natila sa Joseph ay pinahira ni Nanay Vicky ng langis. Meron siyang ibinulong dito. Pagkatapos ay ipinapar na ito sa mga sugat ni Marife. Pinakpan ng telang puti ang buong ulo hanggang sa may leg niya. Nagtira lamang ng konting siwang para sa ilong at bibig. Pati ang kabilang mata ni Marife noon ay kinakpan rin. Biniliman kami na analayan na lamang daw namin si Marife dahil magdamag daw na wala rito makikita dahil sa ipinapar niya. Nagpaalam na sila na Vicky noon na uuwi. Babalik na lamang daw siya kinabukasan ng umaga. Siya mismo ang magtatandan ng ipinapan na yun kay Marife. Pinayuran niya si Marife na alagin manalanin at malako umano ito na magbabagong buhay na. Nang makauwi na si Nanay Vicky, agad na akong naglimis ng bahay namin. Inaakay si Marife ng kapatid niya papuntang kwarto ko na makapagpahinga na. Naglinis akong mabuti ngayon dahil ayaw ko rin naman na madadot na ng mga magulang ko na madumi yung bahay. Kinagabihan, dumating na si Kuya Paul at ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Kitang-kita ko na nanrumo ito. May halong pagkadismaya at tila ba nagalit ito sa nangyari. Maintindihan ko sa Sir Seth dahil maski ako, ganun din ang mararamdaman ko. Nalaman namin ang tunay na dahilan kung bakit siya nagawang ipabarang ng mga kaaway niya. Pero sa tingin namin ay mali pa rin ang ginawa sa kanya. Dahil kailan ay hindi magiging tama ang kunitil ka ng buhay ng tao dahil sa personal mong lason at galit. Diin pa man, sana ay magsilbing aral ito para kay Marife na sala'y magbago buhay na siya. Kinagabihan noon, dumadain na si Marife na napakakapi ng mga sugat nito. Para daw may gumaganaw at gumagapan dito. Hindi ito makatulog ng maayos dahil sa nararamdaman niya. Sinabihan na lamang siya ng kapatid niya na magdasal. Sumunod na araw, dumating kaagad si Nanay Vicky kasama ang kanyang kapatid. Maadang-maada pa. Pinanggal lang niya ang nakatapal sa mukha ni Marife at ang susunod niyang gagawin ay sisinaban niya ito sa labas ng bakuran. Nang simulan niya na itong sinaban, nagputuan ito, Sir Seth. Yung akala mo merong nagpiprito ng pumipitik na isda. Sa maniwala man kayo o sa hindi, doon na rin nagsilabasan ang mga uod sa tela at naladaon na nagpipitikan dahil nasusunog na umara ito. Ito daw umano ang ininagay kay Marife. Mga uod na siyang naging dahilan para bumulok ang mukha niya. At meron pa umanong nagpapatak ng kandila na siya rin nagiging dahilan kaya daan-daan namamaga at lumulobo ang mukha nito. Matapos ang ginawa ni Nanay Vicky ay pinahiran niya ng langis sa mga sugat ni Marife. Niyaya niya itong manalangin ng tagintim. Hawak ang kamay nito. Sinabi niya kay Marife na dadalhin na siya at unti-unti nang babalik sa normal ang mukha niya. Pagtatapos nun, merong ibinigay si Nanay Vicky sa kanya na Queen Pass na may nakapaloob na kung anong mga bagay sa noob. Merong isang maliit na pulang tela doon. Huwag daw umano itong huhubarin ni Marife dahil navivigo siya. Ingatan niya umano ito at mangako siyang magbabagong buhay niya. Palabing lumapit sa may kapal at lumayo sa mga gawa ng demonyo.
Labis-labis ang pasasalamat ni Marife kay Nanay V. Inoan. Ganon din kaming lahat. Nagpasalamat kami sa kanya sa pagtulong niya sa amin. May inabot sa kanya si Kuya Paul na sobre pero hindi ko na alam kung ano man yun. Bago ito umalis, may iniwan pa rin sa lipa kay Marife. Naku sakaling bumalik ito sa dating gawain niya. Mawawalan ng bisa ang paggamot nito sa kanya. Pati ang kwintas na ibinigay. At kapag tinablan ulit siya ng gawa ng kalaban o ng ulam, hindi na siya nito matutulungan. Yun ang huling sinabi ni Nanay Vicky kay Marife Sir. Mahibing ko ay sana iubos niyang maunawaan. Marami akong napipunan sa karanasan na ito na walang masama at walang mawawala kung maniniwala ka sa mga ganitong bagay. At higit sa lahat, matibay na paniniwala sa Diyos ang talagang makakapagligtas sa iyo sa mga gawain ng kalaban. Hanggang dito na lamang po Sir Seth, at maraming salamat sa pagtatyagaan niya sa aking kwento. Nais po lamang pong ipaalam na ang mga nailahad ko ay pawang patotohanan lamang base sa aking obserbasyon sa lahat ng naganap. So layon, wala na akong balita kay Marife o sa kahit na sino sa kanilang pamilya. Nasa ibang bansa na po ako nagtatrabaho ngayon. At daya din minsang medpapulso ako kay Nanay Vicky noong mula panahon na ginagamot niya si Marife. Sinabi ng manggagamot na ito sa akin na subukan ko daw mag-abroad at nandun daw ang swerte ko. At sa layon ay 4 na taon na ako dito sa ibang bansa. Nakakatulong na ako sa aking pamilya at laibibigay ko na ang pangangailangan ko sa nag-iisa kong anak. Ako nga pala si Carmela. Naninirahan sa lalawigan ng Romblon. Nasa edad 20 mahigit pa lamang ako nang mangyari ang kaganapang ito. Nang mga panahong yon, ay naninirahan pa lamang ako sa isang maliit na komunidad sa lugar ng Romblon. Kasama si Lola Esme, Lolo Arsenio, at ang nag-iisa kong kapatid na si Lisa. Dekada 90 ito nangyari. Nang mga panahong yon ay kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang bayan na nasa mga mahigit kalahating oras lamang ang layo mula sa tirahan ko. Isa akong sebedora noon mga kagiliw. Kaya kung minsan ay alanganing oras na ako nakakauwi sa bahay namin. Medyo liblib din ang baryo namin at kukonti pa lamang ang mga taong naninirahan doon. Isang beses nga noon, inaabot na ako ng 8:00 mahigit ng gabi. Dahil sa alanganing oras na nagsara ang kainang pinagtatrabahuan ko. Bumiyahe pa ako na mahigit kalahating oras. Kaya nung makarating ako sa bungad ng baryo, pasado 9:00 na. Nataon pang walang buwan ng gabi yon. Kaya't sobrang dilim talaga ng buong paligid. Medyo manggi pa noon gawa ng may nagbabadyang gumagsak ang ulan sa kalangitan. Maya't mayari ng pagsilay ng kidlat sa kalangitan at may mahihinang kulog akong naririnig noon. Bit-bit ang flashlight. Halos takbuhin ko ng daan. Makarating lamang ako kagad sa bahay namin. Pero noong nasa parte na ako ng walang kabayan, nagulat ako nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan na para bang galing yun sa may talahiban. Sino yan? May tao ba dyan? Lumabas ka. Kung hindi, hahambalusin kita nitong bitbit kong pamalo. Pagmamatapang kong sabi nun, kahit naramdam ko ang pangangatog na mga kamay ko dahil sa takot. Walang ano-ano. Tuluyan na akong napatili at napatalon ng biglang may lumabas na lalaki mula sa talahiban. Duguan ang lalaking yon. Halos mawasak ng suot niyang damit na para bang nakipagdumugan at pinagwawasak ng kaaway ang kasuotan niya.
Susuray-suray din siyang naglalakad papalapit sa akin. At sa garalgal at mahinang boses nito, humihingi siya ng tulong. Bago tuluyang bumagsak sa kalsada. Nag-aalangan pa akong lapitan ng lalaki sa takot at isiping baka isitong kriminal. Baka nakapatay ito ng tao kaya duguan yon. "Pakiusap, tulungan mo ako," sabit niya. Habang pinagmamasdan ko ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkahabag. Nakakaawa ang kalagayan ng lalaki. Pero ganun pa man, ay may agam-agam ako sa sariling huwag ipong lapitan at tulungan nun. Pero nang makarinig ako ng mga yabag mula sa pinanggalingan ng lalaki, may kung anong bagay ang pumasok sa isipan ko. Dali-dali ko nang nilapitan ng nakahandusay na lalaki na yon. Nagmadaling inalalayang makatayo. Inakay ko na nga siya papunta sa bahay. Makaraan ng ilang minuto, nang makarating ako sa bahay, nagulat pa si Lola Esme at Lolo Arsenio nang makita nilang daladala ko noon. Imbis na sagutin ko ang tanong nila kung sino ang taong kasama ko, humingi na lamang ako ng tulong sa kanila na ipasok sa loob ng bahay ang lalaking yon. Nagnamadali naman si Lolo Arsenio. Tilulungan niya akong akayin papasok ang lalaki. At noong may upo na ng maayos ay muli niya akong tinanong kung sino ba yon. "Ikaw na bata ka. Halika nga rito at sagutin mo ng maayos yung tanong ko. Sino yung kasama mo? Abay, nagtatrabaho ka lang sa bayan tapos pag uwi mo dito, may akay-akay ka ng lalaki. Ano, kumikerengkeng ka na?" Pagalit ng tanong ni Lola Esme at pinandilatan ako ng mga mata. "Iola naman kerengking ka agad eh. Hindi ba pwedeng tinulungan ko lang yung tao?" "Abay, malay ko ba? Ayos lang naman sa akin kung kekerengkeng ka. Tumatanda ka na't hindi na paurong ang edad mo. Ilang taon na lay lalagpas na ng kalendaryang edad mo. Kailan mo pa balak magkaroon ng karelasyon ha? Kapag puro puti na yung buhok mo." Hindi ko alam kung maaasar ba ako kay Lola noon o matatawa. Hindi ko kasi batay kung seryoso ba siya sa sinasabi niya o hindi noon. "Kayong dalawa dyan, tigil-tigilan nyo nga yung walang kabuluhang pag-uusap ninyo. Pumarito kayo, tulungan ninyo akong linisin at damutin ang sugat ng lalaking ito." Agad na lumapit ako kay Lolo Arsenio. Tinulungan na nga itong linisin ang sugat ng lalaking yon. Habang nililinis ko yon, doon ko nakita ang napakarami niyang galos sa katawan. Maliban sa sugat niya sa tagiliran na para bang sinaksak siya ng matutulis na bagay. Kung hindi pa tinalian ni Lolo Arsenio ang sugat niya, hindi pa titigil ang pagdurugo nun. Matapos kang gamutin ng abuelo ko ang sugat ng lalaki ay payapa na itong nakatulog. Matapos kong makapagbihis, ay kinausap ako ng masinsinan ni Lolo Arsenio at tinanong tungkol sa lalaking dinala ko sa bahay nun. Sinabi ko naman sa kanyang lahat at kung saan ko nakita ang taong tinulungan ko. Mukha naman siyang mabait eh. Sa tingin ko hindi niya kayang gumawa ng masama. Baka napagtripan lamang siya na kung sino man dyan sa daan. Hayaan mo at bukas kapag nagising na siya ako na mismo magtatanong kung anong nangyari sa kanya at kung bakit napadpad siya dito sa baryo. Wika pa ni Lolo Arsenio habang hindi inaalis ang tingin sa lalaking yon. Lang gabing yun nga, Sir Seth, ay hindi ako masyadong nakatulog sa kakaisip tungkol sa lalaki. Bakit siya nasa baryo namin? Gayong alam kong hindi siya taga rito. At kung ano ang ginagawa niya at bakit marami siyang sugat sa katawan. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Kaya hindi na ako nakapasok sa trabaho noon. Matapos kong nakapagayos ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan kong nagkikwentuhan sa sala si Lisa at si Lolo Arsenio, kasamang lalaking ginamot niya kagabi. Nagulat pa ako ng bahagya nun
Dahil sa nakita kong masayang masaya na nakikipagkwentuhan si Lisa sa lalaking ito. Magtataka ka, Sir Seth, gawa ng masungit at hindi pala kaibigan ng kapatid kong yon. Kaya nga palagi lamang ito sa loob ng bahay. At kung may kaibigan man ito, pili lang. Simulat sa pool ay kilalang kilala ko ang ugaring ni Lisa. Napakapihikan niya sa mga lalaki. At kung makikipag-usap man siya ay hindi ko pa siya nakitang ganun kasaya. Kahit papanin natuwa ako para sa kapatid ko nun. Hindi ko kasi lubos akalaing makikita ko sa ganung eksena ang kapatid ko. Pagmula kasi nang mamatay ang mga magulang namin, minsan na hindi ko siya nakitang gumiti ng ganon. Yun bang sayang aakalain mong wala ng bukas? Ay nako, hindi na kita ginising pa, apo. Alam kong pagod ka kagabi kaya hindi ko na dinestorbo pa ang pagtulog mo. Mag-almusal ka na lang. May nakahain ng almusal sa lamesa. Sambit ni Lola Ismenon. Kinatanghalian, umupo ako malapit sa pintuan para magpahangin nun. Kakatapos lang naming kumain ng pananghalian ng mga panahon na ito. Carmela, maraming salamat nga pala sa ginawa mong pagtulog sa akin kagabi, ha. Milingon ko ang lalaking nagsalita. Marahan akong tumangot na wikang wala yon. Kahit sino naman siguro, gagawin ang ginawa kong pagtulong sa kanya kanina. Kaya wala siyang dapat ipagpasalamat. Lapapaniwing marahang kumilos ang lalaki at lumapit sa kinauupuan ko noon. Sinabihan ko naman siyang hindi na muna dapat yung nagkikilos dahil baka mamaya ay dumuguli ang malaking sugat niya sa tagiliran. Ay pwede na mawipi ang lalaki at nagpakilala itong Victor. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit napadpad siya sa baryo namin at kung bakit may mga sugat siya. Napagtripan umano ang binata ng mga nukunukong tambay noon. Swerte na nga lang umano dahil natakasan niya mga ito. Ayat saksak lang ang nakamo niya. Tinanong ko siya kung nakilala na ba o namukhaan ng mga tambay na dubali sa kanya. Ang gusto niya ireklamo namin ng mga tambay na yun para mabigyan ng hustisyang nangyari sa kanya. Huwag na. Ayokong gumawa pa ng eksena. Isa pa, hindi ko namukhaan ito gabi ang mga taong yan eh. Sambit niya. Maya-maya pa'y lumapit si Lolo Arsenio at sinabihan ng binatang sa bahay na raw muna ito manapili habang nagpapagaling. Kapag medyo maayos na raw ito at maghilom na mga sugat, pwede din na itong umalis ng bahay kung nais niya. Nagpasalamat ang binata sa abuelo ko at nangakong hindi daw siya magiging pasaway hanggat nasa poder namin siya. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang ginawang pantanggap sa kanya ng walang pagdududa, lalo-lalo ng paggamot ni Lolo. Sa katagalan ng pag-uusap namin, may nakita akong matandang lalaki sa labas ng bahay. Nakatingin sa gawi namin yon. Malapit kasi ako sa pintuan kaya nakikita ko ang mga tao sa labas noon. Hindi ko na sana papansinin ng matandang lalaki. Kaya nga lang, nung tingnan ko ulit ito, ay iba na ang paraan ng pagkakatipig niya. At noong sundan ko kung saan siya nakatingin, nakita kong kay Victor ito nakapitig. Kumunot ng noo ko at napapaisip noon. Alam niyo kasi, Sir Seth, kung nakamamatay na ng mga tipig na ipinukon ng matandang yan sa binata, baka bumulugta na si Victor sa save noon. Ilang business ko pang sinipat na matanda pero ganun pa rin. Kaya medyo hindi na magandang pakiramdam ko. Ganun pa man ay pilit kong ipinab sa walang bahala yun. Dumaan ang ilang minuto. Umalis na rin naman ang matanda kaya't nakahinga na ako ng manuwag. Inisip ko na lamang na baka mali naman ako ng hinalaban sa matanda yun.
Baka bulag o malabo ang mata. Dumaan pa ang mga araw. May napili sa bahay namin ng binata. Sa mga dabing na napili siya sa bahay, may mga pagkakataong nagigising ako ng haping gabi. May nalanap akong mabahong amoy na umaarinasaw sa paligid. Napakaalinsangan rin ng buong paligid at para bang wala man lang kahangin-hangin na pumapasok sa bintana noon. Kapag pinitingnan ko naman ang bintana, nakabukas naman yun ng bahagya pero bakit yan noon? Bakit walang hangin ang pumapasok sa loob ng kwarto ko? Isang gabi noon, ganun pa rin ang senaryo na nangyari. Hangtay ba nala may nakaramdam ako ng pagpahihinon kaya nagmadali akong bumangon at lumabas ng silid. Agarang pinumo ko ang banyo. At doon na'y naglabas ng tubig sa katawan. Matapos kong umihi ay bumalik na ako sa higaan naming magkapatid. Pero nang matapat na ako sa sala, wala sa hinihiga ang mahabang upuan ng binatang yon. Sandali pa akong nagpalina-lina para hanapin ito pero wala. Hindi ko siya magilap kung saan nagpunta. Ng mga sandaling yun ay sumagi sa isipan ko na noong nagdaang gabi ay ganda rin ang nangyari. Naalala kong nagbanyo rin ako noon tapos pagbalik ko, wala sa higa ng pinata. Sisilipin ko sana sa labas ng bahay yun. Ang kaso'y nakaramdam ako ng antok kulip-kip at patuloy na lamang ako sa paglalakad papunta sa silid nun. Naisip kong bukas ko na lamang itatanong sa binata kung saan siya nagpunta ng ganong oras. Kinabukasan, habang nagtakape kaming dalawa, tinanong ko si Victor nun. Sinabi kong nagising kasi ako ng hating gabi at wala siya. Sandaling tumigil sa ginagawa ang binata at nauwi kami lumabas lamang daw siya ng bahay para magpahangin. Medyo naiinitan daw kasi ito at umapdi ang mga sugat niyang malapit na maghilom dahil sa pinagpapawisan siya at nababahiran ng pawis ang iilan sa mga sugat na iyon. Matapos kong marinig ang paniwanag na ito, kahit ako ano'y nakaramdam ako ng hiya, baka isipin itong pinapakailaman ko siya at pinaalam ko kung saan siya napupunta. Pero sa kabilang banda mga kagiliw, may pagdududa talaga akong nararamdaman. Hindi ko nga nang matukoy kung anong klaseng pagdududa ba ang nararamdaman kong yun. Hanggang sa may nasadap akong balita sa isang katrabaho ko noon. Ang katrabaho ko kasing si Bayo na taga-Karapig City lang namin. May naikwento tungkol sa aswang. Ayon umano sa kanyang ama noong nakarang linggo lang. Tumakbo umano yung aswang na nakaharap ng kapitbahay nila na si Mang Vencio, papunta sa baryo namin. Duguan na umano ang ulo ni Mang Vencio nung bumalik sa sitio. Pinukbok daw siya ng aswang kay nakatakas yun at hindi na nahabol pa. May saksak umano sa paliliran at maraming galos ang nilalang baboy na nakatakas. Napatigil ako noon. Hindi ko alam pero kung ano ang nangyari sa nilalang doon sa kwento ni Maria. Para bang din ang nangyari kay Victoria. Noong nakaraang linggo lang rin nangyari ang pagtulong ko sa binata. Hindi ko naman alam kung may humahabol ba sa kanya o wala nun. Dahil sa wala naman akong napansin o nakita. Dadbad pa ni Maya. Nakaraan lang umano ay may sinugod na pamilya ng mga aswang sa liblib na lugar malapit sa paanan ng bundok. Ang ilan sa mga kalalakiyang naninirahan sa kanilang sipyo ang naganap nun. Pero nakatakas umano ang anak nila. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ni Maya o hindi. O baka namang nagkataon lang na
Sa bari nangyari ang tungkol doon sa aswang na hinahabol ng mga asikin niya at ang pagtulong ko kay Victor. Matapos kong marinig ang kwento ni Maya, medyo napapatanong na ako. Nagdududa ako sa katauhan ni Victor. Napatanong pa nga ako sa sarili kung tama ba yung ginawa kong pagtulong sa kanya. Paano kung siya yung tinutukoy ni Maya? Sa bahay, matapos namin kumain ay umupo na muna kami sa balkonahe para magpalipas ng oras para matulog. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Victor, may napanaw akong figuran naroroon sa malapit sa may puno na mangga. Nung pinitidan ko yan, isa yung lalaki. Sa amin nakapingin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinabahan. Habang panakanakam sinisipat ang lalaki. Medyo naaabot kasi ito ng sinab ng liwanag ng ilaw sa poste. Kaya't batid kong wala pa sa katandaan ng lalaking yon. At sa palabay ko nga ay naglalaro lamang sa 30 hanggang 40 ang edad nito. Para malis ang kabang nararamdaman ko, itinoon ko na lamang ang pansin sa binata. Pinilit kong umaktong normal para hindi mahalata ni Victor ang taot na nararamdaman ko noon. Victor, pumasok na tayo sa loob. Maya-maya na. Medyo naiinitan to kasi ako sa loob eh. Kung gusto mo mauna ka na lang sa loob, susunod din ako mamaya. Mapapahangin na ako sa lip. Aniya. Hindi mawablit sa isipan ko ang tungkol sa sinabi ni Maya sa akin. At ang tungkol sa taong palihim na nagmamasid kay Victor. Medyo nadalala kay Victor noon. Kaya naman hindi ako pumasok. Hindi ko siya iniwang mag-isa sa balkonahe. Sinabi ko sa kanyang sabari na kami pumasok. Mamaya na lamang din ako papasok noon. Ilang minuto pa ang pananaypili namin sa balkonahe. Nang sa maya-maya ay bigla na lamang akong nakarinig na malakas na kanabog sa may bakuran. Yung people, akalain mo may melablag na isang bugkos na bola ng niyog nun. Ganon kanakas ang kanabog na narinig ko, Sir Seth. Halos sabay kaming napatingin sa dawi kung saan banda lumagabog yon. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Pitingnan ko lang kung anong bumagsak. Ito si Victor. Nang tingnan ko ang binata ay napansin kong biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha niya habang nakatanaw sa bakuran nun. Napansin ko ring parang may inaamoy-amoy siya na para bang pusang hinahagilap ang pagkain nito. Victor, alis ka na ba? Tanong ko. Napigilan naman ang binata sa ginagawa at sadlit na napapingin sa akin. Nawag tama ang malaktingin namin noon. Sandali akong napigilan at tinurup-kurup ang mga mata. Paano ba naman kasi? Nakita kong parang biglang nag-iba ng panandalian ng kanyang mga mata noon. Para bang maging guhit na lamang yung itim. Alam niya yung mata ng isang ahas. Bago ko man ako makapagsalita, ay hinatak na ako ni Victor papasok sa loob ng bahay at maiging isinara ang pintuan at mga bintana noon. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ko. Naramdaman ko yung bagyang pangangatog ng mga kamay niya habang sinasara ang pintuan at bintana. Ha? Ayos lang ako. Nang makumpirma niya nakasara na lahat, inaya niya na ako maupo noon. Damin pa naman namang Susana noon dahil nagpapahinga ng kapatid ko at lono at lohan ako. Larong uniting yung naramdaman kong pagdududa sa kanya. Biglang na di ba ang kinikilos niya? Para bang hindi siya mapanaday noon? Sige na, magpahinga ka na. Patikulib na ako. Sabi niya. Pumasok na rin ako sa kwarto at hindi na nagtanong pa. Dahil nga sa nabduda na ako sa binata,
Nagturub-turuban ako ng gabing yun. Sa isip-isip ko kasi noon ay aabalan ko ang paglabas niya ng bahay namin mamaya. Malakas ang kutob kong lalabas ng bahay ang binata. Kaya't susundan ko siya kung saan pala siya pupunta. At kung ano ang ginagawa niya. Hindi nga ako nagtamali. Yun ang oras ang lumipas. Sa pansya ko ay mga nasa pasado 1:00 na yun ng hating gabi. Narinig ko ang barahang pablanikip ng sahig kaya alam kong si Victor na yon. Marahan akong tumayo at suwilip sa pintuan ng silid. Nakita ko ang binatang marahang pinihit ang seradora. At tasunod noon ay naglakad palabas ng bahay. Nang makalabas na ng bahay ang binata, ay alidali rin akong naglakad at ingat na huwag makalika ng ingay. Nung sa ganun na hindi malaman ng binata na palihim ko siyang ninaman-manan at sinosyandan. Dumiretso sa likuran ng bahay si Victor. Nang makalabas naman ang bakuran sa likuran ng bahay, nakita kong para siyang hindi mapakaliman. Palay ang pagkamot niya sa braso at tatawan. At pagkatapos nun, naririnig ko ang mayat-mayang pagbuga niya ng malalalim na hininga na para bang asong nasusuka. Inakala kong baka may sakit lamang ng binata kaya ganun ang naging reaksyon niya. Kaya naman napagpasyan kong lapipin na sana siya. Pero noong akmang ihahakbang ko na ang mga pako, may natanaw akong figura ng isang lalaking papalapit sa bintata. Pinilit kong magkubli sa malaking punong nakatumba at matamang pinagmamasdan ko ano ang gagawin nito. Nautuluyan ng makalapit ang may kalakihang lalaki. Mula sa liwanag ng buwan, kitang-kita kong nagbabaga ang mga mata niya. Nanlilimahid sa langis ang buong katawan na parabang naligo ito sa langis noon. Parabang may lahing agtayata ang lalaki. Sumama ka na sa amin, Victor. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa balagang nabiyudta sa iyo at sa pamilya niya. Uwi tayo ng lalaki na yon. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo hindi ako sasama sa inyo? Yubahin niyo na ako. Hindi ako sasama kahit paano man mangyari. Sabot ni Victor. At hindi man lamang natinag sa nakakapangilabot na nilalang na yon. Alam kong isa kayo sa dahilan kung bakit pinatay yung pamilya ko. Pero kahit na ano man ang mangyari, hindi niyo ako mapapasan sa gusto niyo. Wala na akong pamilya ngayon. Wala nang natira sa akin. Hindi niyo ako matatakot kahit ano pa man ang pagbabantang gagawin niyo. Garik na sabi ng binata at naikuyom niya ang berawang kamao. Biyano ka nakakasigurong kaming ang bailan. Wala kang ipinagtaiba sa mga magulang mo. Napaahunghang mo. Kahit na pinapainan ng mga tao ang pamilya mo, na napili ka pa rin sa puder ng mga mababang uring nila lang. Yubayan niyo na ako. Kaya kailan hindi ako sasama sa inyo. Huwag na nang babalik pa dito. Alam kong ikaw kanina yon. Pinagmamasdan mo aming nag-uusap ni Carmela sa balkonahe. Pakiusap, yubayan mo na ako. Grabe ang takot at pagtabog ng dibdib ko. Habang pinagmamasdan ng dalawa, nakita kong panay ang pag-angil ng nilalang na yon. At para bandang-bad na si Victor. Sinisimhala ng binatang nilalang. Dahan-dahan naman itong naglakad pa atras noon. Nang makapasok na sa masukal na palahiban ng nilalang, nakarinig na ako ng malakas na uninang wakwak sa paligid. Kasunod nun ay ang mabilis na pagpagaspasan ng mga pakpap. Agad may nagtayuan ng mga balahibo ko sa batop at ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Nang tingnan ko ang binata, nakatayo lamang ito sa kinaroroonan at hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili. Ilog segundo ko pang pinagmamasdan si Victor bago napagpa siyang gumalik sa loob ng bahay.
Lunipas muna ang mahigit 20 minutos. Bago ko naramdaman ang mga yabag ng paal, papasok sa loob ng bahay. Nanapili lamang akong nakatayo sa pintuan ng silid ko at pinapakiramdaman ng bilate. Nang mabuksan lang ni Victor ang pintuan, nakanaunhap ako ng napakabahong amoy nun na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakakasunaso ang mabahong amoy. Kamuntikan na akong masuka. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili. Maya-maya pa, unti-unti na rin nawala ang mabahong amoy na yon. Hanggang sa hindi ko na namalayang tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan ng gabi, pagka-uwi ko galing sa trabaho, nadipon ako ng lakas ng loob para kausapin ang birata. Pasado 7:00 na ng gabi niyon at kaming dalawa lamang ni Victor ang nakaupo sa balkonahe. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Diretsahan ko nang kinanong si Victor kung sino ba talaga siya at kung ano ang sekreto niya. Lakita kita kadabi, Victor. May kausap na hindi pa ako. Pilit yung kinukumbinsing sumama ka. Sino ka ba talaga? Lapahimik si Victor. Para bang panamdalian siya nag-iisip nun. Medyo naiinis na ako ng mga sampling yon pero pinipilit ko pa rin maging mahinahon. Sino ka ba talaga? Tsaka ano pang hindi mo sinasabi sa akin? Tumingin men diretso sa akin ng binata. At ang magtama nga mga mata namin dalawa. At maklaro ko ang figura ko sa mga mata niya. Kitang-kita ko sa replika na yan, Sir Seth. Baliktad ako doon. Bahagya akong napatras at tagwikang, isa kang aswang? Muli na naman ako nakaramdam ng takot man. Mag-iwas ng tingin ng binata at hindi niya nga ikinandi pa kung ano para siya. Madami pa sana akong itatanong sa kanya. No, so walang ano-ano ay bigla na lamang may matandang lumapit sa amin. At ang taong yun ay siyang matandang nakita ko noon na palihim na nagmamasid sa bahay. Gawin dalawa, pumasok ay sa loob ng bahay. Ano ho? Sino po ba kayo? Bakit to kami inutosang pumasok? Mamaya na ako magpapaliwanag. Magsipasok na ay sa loob. Bago pa man kami makapasok sa loob na, narinig kong tinawag ni Victor na Mang Luis na matanda. Magkakilala silang dalawa. Pagpasok na namin sa loob ng bahay ay nagulat pa sila lolo at lola. Magtatanong pa sana sila kung ano ang nangyari. Pero bigla na lamang kaming may narinig na kalabugan sa labas ng bahay. Na para bang may nag-aaway na dalawang aso nun. May mga alilong na rin akong naririnig na halos hindi na magkamayaw pa. Victor, panahon na para ipaghiyanti mo ang pamilya mo sa mga kauli nating hindi makontento at hayok sa naman ng tao. Nasa likod mo lang ako at palaging handang aalalay sa lahat ng gagawin mo. Halika! Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita na. Nang tingnan ko si Victor. Iba na ang itsura niya. Nakakakilabot na ito. Halos hindi ko maipaliwanag kung anong klase siya. Tumayo siya ng tuwid at mabalasik na tumingin sa akin. At pagkatapos ay mabilis na yumundag palabas ng bahay. Agaran namang sumunod ng matanda. Samantalang kami ni lolo at lola at ng kapatid ko. Nakatulala na hindi alam kung ano nga ba ang nangyayari. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga nangyayari o panaginip lamang ang lahat nun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung uupo ba ako o ano. Pakiwari ko din ay ihin-ihina ako kaya naman. Lakas loob at dali-dali na akong tumakbo papunta sa banyo. Dahil kung paiiralin ko ang takot na nararamdaman baka maihi ako sa pardenon. Habang nasa banyo, may malakas na kumakalabog sa bubuman.
Napaitakot na patpinana. Napapamura. Daring di ko labos akalain makakaranas kami ng ganong klaseng palyari. Nang matapos na nga akong umihi ay bumalik na ako sa buluwagan at pasimpleng suwilip sa siwam ng bintala. Meron akong nakitang dalawang nilalang. Nagbabanggaan. Samantalang ang iba naman ay walang tigil sa pagdudumugan. Mas latuon ng atensyon ko sa dalawang nagbabanggaan gawa ng hinding-hindi ako magkakamaling. Ang isa sa mga yon ay ang binatang si Victor. Sa dabik niya daw. Walang kahirap-hirap na binadamba ni Victor ang ginalaw. Pagkatapos ay mabilis siya yung itinapon. Lumalagapak naman sa lupa ang nilalang na pinatapon niya. Pero mabilis itong tumayo at walang ano-ano Sinusunggaban naman siya pabalik. Bago pa man makasunggab ang nilalang sa binata, ay mas mabilis pa sa kidlat na nakaiwas ang binata niyon. Tapos ay walang pag-aalindalan siya naman ang sumunggab sa nilalang. Sabay kinagat yon sa balikat. Nakita kong umangil ang nilalang at agarang ipinulak ang binata. Pero bago pa man maitulak ay mabilisan ang giniripan ni Victor ang leeg ng nilalang na yon. Hindi ito nakadalawa pagkatapos nun. Iniwan ito ni Victor. Iba naman ang hinarap ng binata. Kung ano ang ginawa niya sa una ay hindi nang kilahinapman ng iba niya pang nakakalaban. Pigil hinina ang ginawa ko habang nanonood sa labanang nangyayari sa labas ng bahay. Hanggang sa walang ano-ano, unti-unting nagsipag atrasan ang mga nilalawa na kalaban ni Victor. Purong sugatan na malayon. Maya-maya, natapos din ang lahat. Naglakad na sila pabalik sa loob ng bahay. Umalis na rin ako mula sa pagkakasilip at lumapit sa may pintuan noon. Pagkabalik ng dalawa at pagtatapos mabuksan ni Lola ng pintuan, normal na ang mukha nila. Nakita ko may mga galo sila sa braso. Mabilis ko naman siyang nilapitan na pinalong kung ayos namang ba siya. Din namin napag-anamang ang aswang na nakalaban nila ay siyang dahilan kung bakit napatay ng mga tao ang pamilya ni Victor. Ang mga aswang na nakalaban nila ang siyang nagpakalat na aswang ang pamilya ng binata. At sila uwanon ng bibiktima sa mga sanggol, bunpis at mga alagang hayop na namamatay sa karapig sityo. Kahit hindi naman talaga. At dahil doon, naging sokdulan ng galit ng mga tao sa kanila. At yun na, bigalak patayin ang buong ang kanila. Yun ang huling gabing nakita ko si Victor, Sir Seth. Magmula noong sumama siya kay Mang Luis, hindi ko na siya muling nakita pa. Magpaganon pa man, ang karanasan na yun ay hindi ko makakalimutan. Sablit man na naging parte ng buhay namin si Victor, kahit papano, sa kanya namin nalaman na totoo ang katulad nila. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.